Magandang gabi po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabanayang bagyong si Neneng mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 11 p.m. Meron tayong tatlong bagyo na minomonitor dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Lahat ito ay Tropical Depression category. Unahin natin itong nasa loob ng ating PAR na si Neneng, huling namataan sa line 745 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mamaya ibibigay natin yung detalye ng track nitong bagyong si Neneng. Samantala, tungo tayo dito sa dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong nasa west ng ating bansa, huling namataan sa line 520 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Hindi natin ito nakikita na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at walang magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpul ng kaulapan dito. Ito po yung southwest monsoon at inaasahan natin habang kumikilos palayo itong bagyong nasa west natin, ay hihilain niya rin palayo itong makakapal na ulap, itong southwest monsoon. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw ay mababawas-bawasan yung mga pag-ulan natin dito sa may Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Meron din tayong bagyo na nasa east naman ng ating bansa. Ito ay huling namataan sa 3,155 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, malayo pa po ito, kaya malaki pa yung uncertainty na posibleng maging track nito. Pero sa ating current scenario, hindi natin inaalis ang posibilidad na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung papasok man po ito, dito lamang ito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya hindi natin inaasahan na ito'y magla-landfall at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Bad news nga lang po, inaasahan natin i-enhance na naman nito or hihilain na naman nito ang habagat next week. Kaya inaasahan na naman natin mga pag-ulan naman ang mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa next week. Pero sa ngayon, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development nitong tatlong bagyong ito. Para sa magiging track na itong bagyong si Neneng, nakikita natin na nanatili itong magiging malayo sa ating kalupaan at hindi natin nakikita na magla-landfall sa Pilipinas. At ito'y patungo dito sa may Taiwan kung saan magla-landfall ito at magiging isang ganap na low pressure area na lamang by August 28 a.m. po sa ating forecast track. Hindi po natin ito nakikita na muling magde-develop pa once na maging isang ganap na low pressure area. So yun po, dahil kahit malayo po itong bagyo po na si Neneng, naasahan pa rin naman po natin may mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan, dulot pa rin ito ng habagat. Para naman sa hangin na iting inaasahan, wala po tayong mararanasan na hangin dulot po nitong bagyong si Neneng. Pero yung enhanced nating southwest monsoon ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa at bukas naman hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Para naman sa ulan na dala nitong habagat, kaninang 11 p.m. na nilabas nating weather advisory, inaasahan pa rin natin, concentrated pa rin ang mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. Yung nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin naman natin magiging maulap pa rin na may mga pag-ulan. Pero ang mga significant rainfall ay concentrated dito sa ating western section, lalo na dito sa exposed areas natin, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, or Occidental Mindoro, pati na rin dito sa may Oriental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dito sa mga lugar na ito dahil ilang linggo na rin po tayong inuulan, kaya pinag-iingat po natin sila dahil saturated na ang ating mga kalupaan. So mahihina na po sumipsip ng tubig, mga kalupaan natin, kaya mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit hinggil sa mga paglikas na kailangan natin gawin. Para naman bukas ng gabi hanggang Thursday evening, inaasahan pa rin naman natin may mga significant rainfall pa rin naman tayo. Pero dito nadagdag ang La Union, Benguet at Pangasinan. So yun po. Pero inaasahan pa rin natin yung mga yellow pa rin po, may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan dito. Dulot pa rin ito ng habagat. So yun po, iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan.
Pagdating ng Thursday evening to Friday evening, makikita natin nag-lessen na yung mga pag-ulan na inaasahan natin dulot ng habagat. Pero huwag po tayong magpakampate dahil significant rainfall pa rin po ito at nagdadala pa rin ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So yun po, huwag po tayong magpakampante dito sa mga lugar po na ito. Kaninang 11 p.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning. Red warning tayo dito sa may Bataan, ilang portions ng Batangas at Cavite. Orange warning naman sa Metro Manila, Zambales, Bulacan, portions ng Cavite, Rizal, Pampanga at Batangas. Yellow warning sa Tarlac, portions ng Pampanga, Laguna at Rizal. Inaasahan natin posible tayong makaranas ng mga malalakas na bugso ng pag-ulan dito sa mga areas na to within the next 3 hours. Next update natin ay bukas ng 2 a.m. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna